كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa kadahilanan kung bakit tinalikuran ng anak ni Adan ang kanilang pananampalataya. Kung ano ang naging dahilan. Ayon sa aklat ng Tauhid, nabanggit na ang dahilan kung bakit tumalikod ang maraming angkan ni Adan o anak ni Adan sa pananampalataya ay dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Ang pagmamalabis sa relihiyon, madalas nangyayari ito sa pagmamalabis sa mga tao o pagdakila sa mga pagmamalabis na pagdakila sa mga tao, labis na pagdakila sa mga tao o sa mga kinikilalang mabubuting tao. Ibig sabihin, yung mga Hudyo o mga Kristiyano at iba pang pananampalataya, ito yung madalas na nangyayari sa kanila kung bakit sila nakakapagtambal sa Panginoong Allah sa kanilang labis na pagdakila sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao sa kanilang relihiyon. Tulad na nangyari sa Kristyanismo, labis na kanilang pagdakila kay Jesus at pagdakila sa mga tao ng simbahan kung saan dinadakila nila na umaabot sa lumalampas ng hangganan hanggang sa umaabot sa bagay na sinasamba na nila. Yun yung sinasamba nila at dinadakila nila. Sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa hadith, sinabi ni Abba, merong nabanggit sa hadith, ayon sa sahih o tumpak na hadith. Ito patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. Kung di ako nagkakamali sa Suratun Nuh. Sabi ng mga tao, sinasabi nila sa bawat isa, sabi nila, la tadharunna alihatakum, huwag niyong talikudan o talikuran ang inyong mga Diyos. Wala tadharunna wadda, wala suwaa, wala yagusa, wa ya'uka, wa nasra. At lalo na huwag niyong talikudan o talikuran, huwag niyong iwan, huwag niyong talikuran si Wad, si Suwa, at huwag talikuran si Yagus, si Yaok, at si Nasr. Ayon kay Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ito yung mga pangalan ng mga mabubuting tao sa panahon ni Noah. Nung mamatay sila, ang mga mabubuting tao na ito, binulong ni Iblis, ay binulong ng Shaitan sa mga taong yaon na gawan sila ng rebulto. Gawan sila ng mga imahen sa mga lugar kung saan sila madalas nagtitipon-tipon, kung saan sila madalas nakaupo. At pangalanan, ayon sa kanilang pangalanan, at hanggang sa ginawa yun ng mga tao. Sa panahon na yun, hindi pa sila sinamba. Subalit, nung mamatay, nung lumipas ang henerasyon na yon at nakalimutan ang kaalaman, ibig sabihin nakalimutan na yun pala ay mga mabubuting tao lamang,
hindi naman sinasamba, dumating yung bagong henerasyon na sila yung sumamba sa mga rebulto na yon, mga imahe na yon. Dahil yun ang akala nila, sinasamba yon. At yun din ang ibinulong sa kanila ng syaitan, na kung saan ang kanilang mga ninuno ay sinasamba ang mga rebulto o mga imahe na yun ng kanilang mga naunang mabubuting tao. Ayon naman kay Ibn al-Qayyim, sabi niya, ayon sa mga maraming salaf, mga scholar, mga naunang scholar, ayon sa kanila, nung mamatay ang mga tao na yon na nabanggit doon sa aya, ang ginawa ng mga tao, lagi silang pumupunta doon sa libingan. Lagi silang pumupunta doon sa libingan para manalangin, and then ang ginawa nila ng imahen. Ibig sabihin, yung mga mabubuting tao, inilibing nila, tapos ginawa nila ng rebulto doon sa libingan, at sa paglipas ng panahon, sa mahabang panahon, ay yung mga sumunod na mga henerasyon, sinamba nila ang mga rebulto na yon o mga imahen na yon na ginawa para doon sa mga taong mabubuting tao na namatay. So, ibig sabihin, madaling salita mga kapatid, yung pagmalabis ng mga tao sa panahon ni Noah, doon sa mga mabubuting tao na namatay, hanggang sa nangyari, ginawa nila ng rebulto, yun ang naging dahilan upang sambahin nila yung mga rebulto na yon, o upang sambahin nila yung mga tao na yon, na mga mabubuting tao na namatay na. Labis ang kanilang pagmamahal sa mga tao na yon. Labis ang kanilang pagmamahal. Kaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ulat ni Umar radiyallahu anhu, sabi ng propeta, la tatruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ito ay tumpak na hadis o sahih. Ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, huwag kayong magmalabis sa pagdakila sa akin. Huwag kayong magmalabis sa akin. Katulad ng nagawa ng mga Kristiyano na nagmalabis sila sa pagdakila sa anak ni Maria. Ibig sabihin si Jesus. Nakikita natin kung gaano kamahal ng mga Kristiyano si Jesus. Pagdakila nila kay Jesus, pero lumampas sa hangganan hanggang sa sinasamba na nila si Jesus. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innama ana abdun. Katotohanan, sabi niya, ako'y alipin lamang. Ako'y alipin lamang ng Diyos. Ako'y lingkod lamang ng Diyos. Fakulo, at inyong sabihin, Abdullahi wa Rasuluh, lingkod ng Allah at kanyang sugo. At sa ibang hadis pa, sa pag-ulat ni Ibn Abbas, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu, iwasan ninyo, ingatan ninyo, lumayo kayo sa pagmamalabis sa relihiyon. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, dahil ang nakasira, nakawasak sa mga taong nauna sa inyo ay ang pagmamalabis. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin to dahil may mga taong sila ay mga Muslim, at yun ang sinasabi nila, sila mga Muslim, subalit sila nagmamalabis sa mga ibang bagay na hanggang sa dumarating yung dumarating sa punto na sinasamba na nila. Halimbawa sa mga puntod, sa mga mabubuting tao, at iba pang bagay. Tandaan natin, ang pananampalataya natin ay kung ano lamang ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun lamang ang ating gagawin. Walang labis, walang kulang. Ang ating pananampalataya ay ganap at kumpleto. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.